Mga luxury cars na nasamsam ay nabenta na sa auction. Ang tanong, pwede bang gamitin ang mga pera para ayusin na naman ang mga baha at flood control? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shingitan, your pambansang wealth coach. Nabalitaan nyo naman na may mga nabenta na po ng mga asset po, lalo na sa ika nga yung tinatawag natin na famous na sasakyan na may payong. Oo, nabenta na po. Ang tanong, yung pondo, saan pupunta? At ang tanong also, bakit malaking issue to para sa masang Pilipino? Alam mo, aminin man natin yung hindi, tuwing umuulan at bumabaha, di ba? Parang pinapaalala po sa atin ang mapait na nakaraan at nangyayari pa rin siguro hanggang ngayon na may mga ika nga tiwali at korupsyon at di talaga tapat sa serbisyong Pilipino. At ano po nangyayari pag malakas ang ulan at nababaha po ang isang lugar? Una, negosyo nalulugi, manggagawa hindi makapasok, yung mga estudyante hindi nakapag-aral, bahay nasisira, pamilya nalulubog lalo sa utang. Habang ang tunay na budget ay dapat sa flood control, alam mo nangyayari po niyan, napupunta lang po sa iilang tao. Ngayon, may nakuha na pong pera galing po sa auction sa pagbebenta ng sasakyan. Pwede bang gamitin? Technically, yes, pero hindi instant kasi kailangan po ng proseso. Asset forfeiture compliance, court approval, budget realignment, clear allocation para sa DPWH or LGU. Ang masakit nito, matagal po ang proseso. So, ano namang kinalaman sa daily budgeting po natin sa flood control at pagbenta ng sasakyan? Una, kailangan din natin ingatan kung saan nanggagaling ating pinagkakakitaan pera. Ito ba'y sa tamang pamamaraan o sa illegal na pamamaraan? Pangalawa, ayusin na po natin ang leak sa budget. Kung may flood control dahil may leak ang sistema, baka ang budget mo rin ay may tagas. Diba? Yung mga ginagastos natin araw-araw na hindi mo kailangan, pero ika nga paulit-ulit. Tulad ng pagkain po sa labas. Kung 100 lang, isang araw ang gagawin natin pagkain sa labas. Sa loob ng 30 araw, 3,000. Sa loob ng isang taon, 36,000 ang tagas. Pangatlo, gumawa po tayo ng personal disaster plan. Hindi lang po ulan ang kalaban. May mga emergency na gastos. Like for example, nawawalan ng trabaho, may taong nagkakasakit. Diba? Kailangan po tayo may emergency fund. Kaya mga kapatid, dapat matuto tayo sa leksyon ng flood control. Hindi natin kayang pigilan ang ulan, pero pwede natin pigilan ang paggastos sa mga bagay na hindi naman natin kailangan. So, sana naman naliwanagan kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya. Hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Arrest warrant laban sa contractor na si Sara Diskaya ilalabas na ngayong linggo ayon mismo sa Pangulo. Mga ari-arian ni na Congressman Eric at Ed Vic Yap na kapwa ay dinadawit din sa maanumalyang flood control projects, tinatawan ng freeze order. Yap assets frozen. Transport groups naglunsad na naman ng kilos protesta. Pamahalaan, hindi na naman daw kasi pagbibigyan ang hinihirit na taas pasahe ng jeep. Sa police report, ginang sa Rizal tinamaan ng ligaw na bala ng pellet gun. 2025 Southeast Asian Games opisyal nang magbubukas mamaya. At Metro Manila Film Festival Parade of Stars, sinisimulan na ring paghandaan. Mamaya magbibigay tayo ng patikim sa mga aabangan. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang Sabihin may pagkain. Ang buting utang, kumikita, masamang utang, Mga paidian ng mga balita sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Crime of passion ang isa sa mga tinitignang motibo sa pananaga sa magkapatid sa Naga City, Camarines Sur. Ang suspect kinakasama ng isa sa mga biktima. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Brutal na pinatay sa kainabandonang magkapatid na babae sa Naga City. Ang salarin ang kinakasama ng nakatatandang biktima. Labis ang paghinagpis ni Nanay Erlinda Divina Gracia. Ang dalawa niyang anak kasi na sina Claudette, 27 anyos, at Kayla, 25 anyos, karumal-dumal na pinatay. Umaga nitong linggo nang madiskubre ang magkahiwalay na bangkay ng magkapatid sa bahagi ng Concepcion Pequeña sa Naga City. Tadtad ng taga si Claudette, naputol na ang kanang braso, habang balot naman ng kumot ang tadtad ng saksak na si Kayla. Ang otoridad, kinumpirmang ang kinakasama ni Claudette ang responsable sa krimen. Pag nakita yung CCTV, very clear yung sigaw, yung parang sigaw na distressed. Tapos pangalan ng lalaki yung sinasabi. Ang tinutukoy na sospek sa krimen, ang 35 anyos na si Marve Hufancia. Sa nakalap na mga ebidensya at salaysay ng mga pulis, lumalabas na crime of passion ang motibo sa pagpatay. Nung biktima, ang dalawang biktima, nakakaranas ng molestya dito sa suspect natin. Baka nagawa na niya ng hindi maganda itong si Kylie, itong nasa bahay, nasundo niya yung live-in niya, pauwi na, baka ma-uncover yung ginawa niya dito sa bahay. So, gumawa na rin siya ng hindi maganda dito sa live-in partner niya. So, yun ang theory na tinitingnan natin. Patuloy ang manhunt operation ng mga pulis sa sospek. Panawagan nila sa publiko makipagtulungan para sa mabilis na pagtugis. Ang pamilya at mga residente naman, hustisya ang sigaw para sa mga biktima. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Isang babae ang tinamaan ng ligaw na bala ng pellet gun sa Rizal. Ligtas naman siya, ngunit hindi pa rin makapasok sa trabaho sapagkat nakabaon pa rin ang bala sa kanyang likuran. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Papasok lamang sana sa trabaho ang isang ginang mula Binangonan, Rizal, nang bigla siyang tamaan ng ligaw na bala. Biyernes ng umaga, sakay ng jeep ang 26 anyos na si Claudette nang maramdaman na tilang may bumato sa kanya. Hindi ko lang po siya pinansin, napaaray lang po ako. Tapos, mga siguro po 5 minutes or 3 minutes, namanhid po siya. Kaya kinuha ko po yung bimpo ko po sa bag, pinunas ko po sa likod ko. Then nagulat po ako kasi may dugo. Napagtanto lamang niya nang sabihin sa kanya ng mga kapwa pasahero sa jeep na butas ang kanyang damit. Naakala ko is nasaksak po ako. Since sabi po nung katabi ko, nung tinignan niya yung damit ko is butas po. Then, pagtapos po nung nakita na po nila na parang butas po yung damit ko, binaba po ako nung jeep na sinasakyan ko sa Tayuman po. Kasi lagi po dong may pulis. Agad na isinugod sa ospital si Claudette. Dito, nagpa-x-ray siya at sinuri ng doktor. Napag-alamang bala ng airsoft gun ang bumaon sa taas na bahagi ng likuran ni Claudette. Wala namang tinamaang organ, pero hirap si Claudette na kumilos hanggang ngayon. Actually, nandito pa rin po yung bala. Sabi po ng doktor, isaantayin pong gumaling, aantayin umangat yung balas. So kahit magaling na siya, hanggat hindi pa umaangat yung bala, hindi pa rin daw po tatanggalin. Po siya pagka malamig. So hindi po talaga ako nakakatulog ng maayos. Hindi po ako makagalaw ng maayos. 4 na araw na rin siyang hindi nakakapasok. Malaking problema ito lalo't magpapasko pa naman. Siyempre, kailangan ko rin po ng panggasto sa dalawa kong anak. Magki-Christmas party, maghahanda sa Noche Buena. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikilala ang salarin. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Tuwing Christmas or holiday season, usong-uso po yung pellet gun na
marami naman po yung nasasaktan talaga, especially yung mga bata na ulit-ulit po naming nai-relay po, dinidisseminate po, even ang barangay po kinakatulong namin to ensure po na wala pong gagamit ng pellet gun. Ngunit wala na raw balak maghabla si Claudette. Hiling na lang niya matulungan sa kanyang pagpapagamot at hindi na maulit ang nangyari. Natatakot po ako na baka anytime na naman may ligaw na bala na namang tumama. Nakakatrauma po. Mga kapatid, Mobile Journal Jas Paredes po hatid ang mukha ng balita. Naglunsad na naman ang kilos protesta simula ngayong araw ang Manibela at ilang transport groups. Isa sa dahilan niyan ang hiling nilang taas pasahin na hindi na naman mapagbibigyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Magpapasko na, pero hindi pa rin matutupad ang hinihintay na Christmas gift ng mga jeepney drivers. Ang dagdag piso hanggang 2 piso sa pamasahe. Dahil sa nangyaring big time rollback sa diesel noong nakarang linggo, DOTR na mismo ang nagsabi, hindi na papanahon ang pagtaas ng pamasahe. Sa statement ni Transport Secretary Giovanni Lopez, malaki ang magiging epekto ng taas pasahe sa ekonomiya at pangkalahatan, lalo't bumabangon pa lang ang mga nasalanta ng bagyo at lindol. Isa pa, ayon sa Department of Economy, Planning and Development, 2 taong inflation ang magiging resulta ng taas pasahe. Dismayado naman ang jeepney drivers dahil matagal na nilang hinihirit ang taas pasahe. Parati naman ganyan eh. Kung katuwiran nga namin, naglulukuhan na lang. Eh, ano pang magagawa natin kung talaga sinabi nila, mga sa pwesto sila. May ilan ding operator na nagsabing mas bumabagsak ang kanilang kita dahil sa mga koloro na sasakyan na patuloy na bumabiyahe ng walang prangkisa. DOTR at LTFRB na mismo nagsabi, halos 30% ang arawang kita ng mga lehitimong PUV ang nasasalo ng mga kolorum. Mas makakadagdag siguro kung wala yun. Mas maraming mabubusog na pamilya. Yun, ganun ang magiging sistema siguro pag naalinis yung mga ganun. Tiniyak ng DOTR, LTFRB at iba pang ahensya na papaigtingin nila ang operasyon laban sa mga kolorum bilang isa sa mga nakikitang solusyon para maibsan ang pinansyal na hirap ng mga driver at mapabuti ang serbisyo sa mga commuter. Mga kapatid, Mobile Journal Event rin po hatid ang mukha ng balita. Nagsagawa ng clearing operation sa ang MMDA sa Mabuhay Lanes bilang paghahanda sa Christmas rush. Para sa detalye, magbabalita si Mon Gualvez. Mon, marami bang nasampulan dyan? Cheryl, sa ilang oras pa lamang na clearing operations, hindi na kaagad bababa sa 10 ang mga natikitan o nasampulan ng MMDA. Pinakapunteriya nila rito yung mga sasakyan, motorsiklo at iba pang gamit na nasa bangketa at illegal na nakaparada sa mga Mabuhay Lanes dito sa Quezon City. Kaya nga may driver man o wala, isa-isa itong hinatak ng MMDA. Matapos tikita ng ahensya, agad tinuo hinatak ang mga sasakyang nakaparada sa mismong sidewalk sa kahabaan ng Scout Borromeo. Ang SUV ngang ito sa Scout Tobias, patong-patong pa na violations ang nabisto. Bukod sa nakaparada sa pedestrian lane, humarang pa sa PWD ramp at may red plate na sasakyan. Kahit ang mobile truck ng grooming services sa mga hayop, sinita at natikitan din ng ahensya. Gayon din ang mga kalakal ng isang junk shop naman sa Scout Santiago, abay hindi rin nakalusot. Bahagi ang clearing operations ng MMDA sa Mabuhay Lane bilang paghahanda ng ahensya sa nalalapit na Kapaskuhan. Nauna na kasi sinabi ng MMDA na aabot sa 5 hanggang 10% ng bilang ng mga sasakyan kada araw ang dumaragdag sa kabuuang dami kapag ganitong holiday season. Kaya malaking tulong daw na masigurong maluwag at madaraanan pa rin ng mga Mabuhay Lanes bilang alternatibong ruta. Pagbibigay din ng MMDA, non-negotiable raw sa Mabuhay Lane kaya bawal talaga magparada rito ang mga motorista. Pero kahit patuloy ang mga operasyon dito na ahensya, may natatanggap pa rin daw silang mga reklamo ng illegal parking sa lugar. Cheryl, hindi bababa sa 2,000 piso ang multa para sa illegal parking violation. May driver man yan o wala. Habang hiwalay pa dyan o wala pa dyan yung bayad naman sa towing services na umaabot ng 1,000 hanggang 6,000 o pataas pa o higit pa, depende sa distansya o layo papunta sa impounding area. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.
Ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-report na malapit nang lumabas ang arrest warrant laban sa contractor na si Sara Diskaya. Bukod dyan, ilan pang wanted na DPWH officials umano ang nagpahayag na rin ng intensyong sumuko. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Pahayag ito ni Pangulong Bongbong Marcos ilang araw matapos maghain ng ombudsman ng malversation charges laban sa kontraktor na si Sara Diskaya kaugnay ng 96.5 million peso ghost infrastructure project sa Davao Occidental. Inanunsyo rin ni PBBM na 8 empleyado ng Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental ang nagpadala ng sulat at nangakong susuko sa National Bureau of Investigation para harapin ang kanilang kaso. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Kasabay nito, naglabas ng freeze order ang Court of Appeals para sa bank accounts at ari-arian ng isang construction company at ni Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Edvic Yap. Una nang nadawit sa anomalya sa flood control si Congressman Eric Yap ng pangalanan sa pagdinig sa Senado na siyang nag-deliver umano ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Paliwanag naman ng Pangulo, kailangan ng freeze order para masigurong hindi maibebenta ang mga ari-arian ng mga ito at maibalik ang mga hinihinalang ninakaw sa taong bayan. Sa kabuuan, aabot sa 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policies, 3 securities accounts, maging 8 air assets ng Skyyard Aviation. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Kahong-kahong dokumento ang dinala ng PNP sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa flood control anomaly. Para sa detalye, magbabalita si Mobile Journal Arles de los Santos live mula sa Taguig. Arles, saan daw galing itong mga dokumentong ito na hawak nga ng PNP CIDG at meron bang tinukoy ng personalidad mula sa dokumentong dinala sa ICI? Cheryl, humigit kumulang 50 mga kahon na naglalaman ng mga dokumento ang muling dinala ng CIDG dito sa tanggapan ng ICI ngayong araw, no, kung saan hanggang ngayon nga nandito pa rin ang kanilang mga truck, no, para na naghahatid mismo ng mga ito dito. Karamihan sa mga kahon na idinala dito ay nagmula pa yan, no, sa rehiyon ng Mimaropa at Calabarzon, kagaya na lamang ng Rodriguez Rizal at sa Romblon, no. Sa ating pagtingin dito, pawang mga flood control mitigation structures ang mga ito at ang mga proyekto na award sa Sunwest Incorporated at LRTQ Builders na kasama sa top 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsisimula ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control structures sa ating bansa. Anong susunod na gagawin ng ICI dito sa mga dokumentong ito? Ang mga ito, Cheryl, ay maaaring gamitin para sa patuloy na case build-up na isinasagawa ng komisyon, no? At yung kanilang mandato nga na silipin na kung meron nga bang anuman irregularidad, no, sa mga flood control structures sa ating bansa at nang sa gayon ay maisampa nga ang kaukulang kaso na kinakailangan. Pero itong, Cheryl, no, ikatlong pagkakataon na ito na nakita natin ang pulisya dito na naghahatid ng mga dokumento mula sa kanilang tinatawag na multi-sectoral field investigation. Asahan daw sa mga paparating pang araw, maaaring may iba pang mga dokumento na kanilang dalhin dito. Kamakailan lang humarap sa ICI si Congressman Sandro Marcos na dinawit ni Zaldico nga sa umano'y budget insertions. Kailan ilalabas ng ICI yung testimonya ni Congressman Sandro? Patuloy natin na hinihingi yan, Cheryl, sa Independent Commission for Infrastructure, no? Maalala kasi natin nung humarap si Representative Sandro Marcos. Sinabi niya sa media at hinihayag niya na bukas siya na ilabas ng komisyon ang nangyari at pinag-usapan sa kanilang pagdinig, pero ICI na ang magbibigay ng pasya kung ilalabas nga ba ito sa publiko, lalo pa kung hindi ito o kung makakaapekto man ito sa isinasagawang investigasyon na ito.
Kanina na nagtanong tayo kay ICI Executive Director Brian Hosaka, kailangan daw na magpasa ng written form or consent itong si Representative Sandro Marcos para nga mailabas ang kanyang testamento sa kanyang pagharap dito sa komisyon. Ilang buwan na rin itong investigasyon. Ang tanong, meron pa bang makukulong bukod nga sa mga binanggit na ng Pangulo? Tama ka dyan, Cheryl, at ayan nga ang kanilang sinisiguro. Actually, ngayong araw, nagsagawa ng panibagong asset recovery meeting, ang Technical Working Group ng ICI kasama ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan pa, para masiguro yung pagpapabalik ng mga umano'y ninakaw na pera ng taong bayan. And syempre, aabangan pa rin natin kung may mga bagong case referral at case build-up at recommendation for investigation na ipasampa, itong ICI. Pero Cheryl, so far, 13 billion pesos na ang halaga ng na-freeze na mga assets sa pinakahuling order na inilabas ng Anti-Money Laundering Council. At so far, ayan ay nasa 4,679 na bank accounts, 283 insurance policies, 255 na motor vehicles, 178 real properties at 16 na e-wallet accounts at 3 security accounts at maaari pa rin daw na madagdagan yan sa paghulong ng mga araw. Cheryl. Maraming salamat. Mobile Journal, Arles de los Santos. Sa puntong ito, makakausap natin si Attorney Cornelio Samaniego III, ang legal counsel ni Sara Diskaya. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. Mabuhay ka. Attorney, ano po ang reaksyon ni Ginang Diskaya dito nga sa pahayag ng Pangulo na posibleng lumabas ang arrest warrant laban sa kanya ngayong linggo? Bilang spokesperson ng magkatawang Diskaya, nire-respeto namin yan, Proseso po yan, Ma'am Cheryl. Pero ito lang po masasabi namin, hindi po nagtatago ang kliyente namin, lalo na si Ma'am Sara Diskaya, kung may warrant of arrest, willing siyang subuko, or baka mas maaga pa subuko siya. Kung voluntary surrender po siya. Hindi po sila tumatakbo sa legal na proseso. Nakausap, kailan niyo po, Attorney, kailan niyo po huling nakausap at nakaharap si Ginang Diskaya? Kausap ko lang po kahapon. Actually, ma'am, to tell you frankly, bilang respeto sa legal na proseso, si Ma'am Roma Diskaya ay nag-surrender na po siya sa Pasig City Police kagabi. At bilang pagpapatunay na wala siyang tatakbuhan sa mga kasong yung kinakaharap nila, sinurrender po rin niya ang kanyang Philippine passport sa PNP Pasig City. Kagabi lang po ito ginawa? Opo. Kaya dyan po natin malalaman talaga na sila'y handang harapin ang legal na proseso. Kung ano man ang pwede nilang haraping legal, ma'am. So kagabi po, nag-decide na po siya, tinawagan po niya ako na siya'y magsusurrender kahit wala pang warrant of arrest. At ang ginawa po niya, nag-surrender po siya sa Chief of Police ng Pasig City kay Colonel Hendrix Mangaldan. And then doon din po ay ibinigay po niya ng pusang loob yung kanyang Philippine passport para nagpapatunay daw po na siya ay walang balak lumabas sa Pilipinas. Sa ngayon po, Attorney Samaniego, ay under surveillance ang inyong kliyente at nag-mobilize pa ng intelligence at tracker team para nga daw po mahanap siya. Is this the first time you're hearing this? At ano ho ang reaksyon ninyo maging ng mag-asawang Diskaya about this? Kailangan pa nga ho ba ito? Sa tingin ko po, hindi po na kailangan na Ma'am Cheryl, with due respect to our President, BBM, at sa mga kapulisan. Kasi tulad po nung nangyari kagabi, voluntaryo hong nag-surrender si Miss Maria Roma Rimando Diskaya, sa Pasig City Police, sa harapan mismo ni Colonel Hendrix Mangaldan, ang Chief of Police ng Pasig City. Ngayon, with respect to Ma'am Sara Diskaya, ako lang po kasi ay spokesperson nila mag-asawa. When it comes to legal aspect, meron po siyang sariling abogado, nire-represent po siya ng ibang law firm. So ako po ay hindi makakapagsalita sa
kanya ngayon, pero ang tinitiyak ko lang po ay hindi ho yan tatalikod sa legal na proseso si Ma'am Sara. Ang umano'y 96.5 million pesos na ghost project daw sa Davao Occidental ng St. Timothy Construction ng mga Diskaya ang ugat ng kaso. Ano ho ba ang sagot ninyo sa paratang po na ito? Actually, ma'am, yung project na yan sa Davao Occidental, yan po yung rebatement ng river ng Kulanan, Abad Santos sa Davao Occidental. Actually, Ma'am Cheryl, tapos na po yan. Tapos na po yan. Base po sa mga nakalap naming mga ebidensya na isinumite ng mga engineers ng DPWH ng Davao Occidental, tapos na po yan. Yan po yung mga inatas nilang mga pictures na talagang nagpapatunay na tapos na po yung project. Okay? Na-repair na po yan kasi nga na-wash out po yan ng mga magkakasunod na bagyo. Actually yan, yung project na yan, Ma'am Cheryl, nag-umpisa yan January ng 2022, nakuha ng St. Timothy, nung nagkaroon sila ng go signal para mag-umpisa, nag-umpisa po sila. Kaya lang po, hindi ho natin pwedeng labanan ang natural calamities, Ma'am Cheryl, hanggat hindi natatapos ang proyekto. Prone po yan sa pagkasira. Kasi hindi ho pwedeng mabilisan naman ang trabaho. So, hindi ho natin mapipigilan ang pagbaha, ang kalamidad. So, nadadamay ho yung proyekto. Pero, at the present, Ma'am Cheryl, tapos na ho yan. Tapos na ho yan, yung project na yan. Kailan po ito natapos? I think last month. Tapos na po yan. Kahit ipapapuntahan nyo ng field reporter din nyo. Kaya nga ho, nagtataka ho kami, bakit hindi pinagbigyan yung mga ebidensya ng mga public respondents, yung mga DPWH from Davao Occidental, na suriin, balikan nila yung project kung talagang hindi pa tapos, or ghost project, or tapos na. Napakasimple lang naman ho eh. Kaya nagtataka ho kami, bakit na-file yung kaso na sinasabi nilang ghost project. Paano masasabing ghost project yun? Tapos na po yung proyekto, nandun po nakatayo. So, kung sakali man pong lumabas itong warrant of arrest at ito po ang pinagbabasihan na kaso, ito pong 96 million mahigit na proyekto, kung sinasabi niyo pong kayo'y may ebidensya, may video, natapos ang proyekto, so, hindi po ito rason para arestuhin ang inyong kliyente. Nasa korte ho yan. Ayaw ko hong pangunahan yung korte. Makikita naman niya yung records ng kaso, Kung nandun nga yung mga picture na yan na ibinigay ng mga public respondents from DPWH Davao Occidental. Sila po kasi yung nagbigay ng mga ebidensyang yan base sa kanilang counter affidavits, ma'am. Mga respective counter affidavits nila. So sila po yung nagbigay niya at siguro hindi na-appreciate ng field investigator o investigating team ng ombudsman. Kaya siguro i-file yung kaso. Pero sa amin naman po, since yung si Timothy at yung presidente nila, si Maria Roma Diskaya Rimando, sa tingin namin wala siyang pananagutan dyan kasi tapos po yung project. Actually, we were able to get a video of that, but we'll show it po later, na sinasabi nga po mula sa DPWH na parang drone video pa po yung ipinadala sa atin na ito daw ho yung 96.5 million na sinasabi nga daw pong ghost project. Alright, paano po tinatanggap ang rekomendasyon ng ombudsman na walang piyansa para nga sa kasong malversation? Nirespeto po natin yung findings ng ombudsman. Trabaho nila yan. Pero ang sinasabi lang po namin kay Ma'am Roma Diskaya, Rimando, saka sa St. Timothy Corporation, talagang tapos po yung project na yan. Sana binalikan muna nila bago nila final yung kaso. Okay? Tungkol naman po sa kanilang kay Ma'am Rimando na voluntarily surrender po siya kagabi, kay Ma'am Sara bilang spokesperson niya, hindi ho yan tatakas sa legal na proseso. O, nandyan lang ho yan, ma'am, si Ma'am Sara.
nag-iisip. Pero hindi yan tatakas. Hindi yan tatakas. Ano po ang sunod na legal na hakbang ng inyong kampo? At tuloy pa rin ho ba ang pag-apply ni Ginang Diskaya bilang state witness, lalo na kung may mas mataas na opisyal na sangkot po sa anomalya? Actually, ma'am, sa witness protection, as state witness, bahala na ho ang prosecution dyan, ano? Kasi sila naman ang nag-utilize ng taong gusto nilang maging state witness. Pero kami po, nag-apply ho kami noon, kaya lang, ang dami namang mga requirements na kailangan nilang gustong gawin. Sumusunod naman kami. Tumatalima naman kami. Pumarap kami sa Senate, pumarap kami sa House of Representatives, pumarap kami sa ICI, pumarap kami sa DOJ. Wala ho kami tinatakasan. Nagtataka lang ho kami na sila yung mag-asawa, sila yung unang whistleblowers, sila ngayon ang nadidiin. Nasaan na ho yung talagang may ghost Bulacan, mga taga-engineering committee na sila may mga ghost projects, samantalang ang St. Timothy at ang si mag-asawang Diskaya ay walang ghost projects. Ganon din si Ma'am Roma Diskaya Rimando. Sila ho ngayon ang kawawa. Dahil sila ho yung unang whistleblowers. Pero ang nangyayari ho ngayon baliktad. Sila na ho ngayon ang ikukulong. Ano po ang gustong ipaabot ng inyong kliyente sa publiko kaugnay ng mga akusasyon at sa kasalukuyang investigasyon? Well, ma'am, sa publiko, hindi natin maiaalis na may magalit, may magsimpatsya. Pero ito ho ang katotohanan. Ano? Sila ho ang unang whistleblowers. Kung hindi ho sila nagsalita, hindi ho magsasalita yung ibang mga respondents or yung ibang mga resource person sa Senado, sa Kongreso at sa ICI o sa DOJ. Kung hindi ho sila nagsalita, hindi ho magsusunuran yung mga yan. So, yun lang ho, yung unang pagsasalita nila, pinakaunang whistleblowers sila, nagpapakita na ho ng kooperasyon sa gobyerno para matapos na po itong korupsyon dito sa DPWH, sa infrastructure projects na yan. Ang naging problema, sila ho ngayon ang nasasakdal at kinuputya ng publiko. Marami pong salamat, Attorney Cornelio Samaniego III, ang legal counsel ni Sara Diskaya. Kapapasok lamang po na balita, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso na i-prioritize ang pagpasa sa 4 na batas. Yan ay ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, at ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act. Sinabi umano nito ng Pangulo sa isang pagpupulong kaninang umaga kasama si Senate President Tito Soto, House Speaker Bogie D. at House Majority Leader Sandro Marcos. Abangan po ang iba pang detalye tungkol dito sa patuloy nating balitaan dito sa 1PH at 1 News. Susunod, kampo ng mga biktima ng war on drugs, formal nang hiniling sa International Criminal Court na ibasura ang apela ni former President Rodrigo Duterte na questionin ang jurisdiksyon ng korte sa kanyang kaso. At sa unang pagkakataon makalipas ang ilang dekada, Philippine Men's Football Team aabante na sa semifinals ng SEA Games sa Thailand. At 4 na magkakapatid sa Cavite, iba-ibang taon pinanganak pero pare-pareho ang birthday. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Mga bay, diara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao karong adlaw kay nagpahigayon og press conference si Cebu City Mayor Nestor Archival tungod o bahin sa nagkalain-laing issue. Mga itas mga detalye ani gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, may udto nimo unsa may giingon didto ni Mayor Archival?
Maayong hapon, Chiki, daghan ang gisgutan ni Mayor Archival ganiha sa iyang press conference sama sa pagsaulog sa Sinulog 2026 guban pa mga balita sa dakbayan. Giaghat sa ang mas daghang tao labi na ang mga deboto ni Senyor Santo Niño nga mukuyog sa selebrasyon karong tuig. Sumala ni Cebu City Mayor Nestor Archival, ang festival karong tuiga naka-focus sa mga deboto o mga gastuan niini gitanaw nga mas mubo kumpara sa magiaging tuig tungod sa epekto sa miaging kalamidad. Magpagawas usab og limitadong edisyon sa commemorative coins ang Bangko Sentral ng Pilipinas og 500 ra ka buok nga mga commemorative coins para sa Sinulog 2026. Kumpirmado sab nga 37 ka contingents ang mopartisipar sa Sinulog sa umabot nga tuig. Giimbitaran usab ang presidente nga moduyog sa maong selebrasyon. Tungod sa fireworks karong Pasko, gisiguro sad sa mga otoridad nga ang kaluwasan sa publiko mao'y prioridad. Ilahang italaga ang pagbaligya sa mga fireworks ngadto ra sa SRP aron mas lig-on ang seguridad ug malikayan ang mga delikadong insidente. Samtang padayon ang clearing operation sa ubang barangay nga grabing naapektuhan sa bagyong Wilma. Sumala ni Mayor Archival, tanan nga evacuees gikan sa typhoon tropical depression Wilma nakapauli na sa ilang mga panimalay apan ang barangay Binaliw, Agsungot, Guba ug ubang pang mga upland barangays nang inahanglan pa og dakong clearing operations tungod sa grabing kadaot. Gipasulay sa local government lokal nga gobyerno ang pagtukod og water catchment facility para sa mga upland barangays nga nagkandidad og 1.5 billion pesos aron malikayan ang kulang sa tubig sa maabot. Giaghat sad ni Mayor Archival ang mas maayo nga epesyente nga pagkolekta sa revenue sa syudad aron mapunduhan kani mga proyekto sama sa water catchment facility. Sa laing bahin adunay maayong balita para sa mga job order employees sa Cebu City. Kapin 4,000 ka mga job order employees ang makadawat og tig 10,000 pesos Christmas gift. Ang mga regular casual employees sa syudad nga mga 2,000 ka buok makadawat sab sa ilang tagsa-tagsa ka mga 13th month benefit. Mao kana atong mga balita karong adlaw. Chiki, balik sa imo ha. Daghan kayong salamat sa imong mga update, Dale Israel gikan sa One News Cebu. Unya karon mga bay, mga adto tas Mindanao, gialerto ang Philippine National Police didto sa Mindanao tungod kay basig maghimo og retaliatory attacks kaning terrorist group nga Dawla Islamiyah Hassan. O human kini sa pagpatay sa usa ka high-ranking nga leader o bomb expert sa grupo. Gipangalanan sa militar ang gidudahang terorista nga si Ustad Muhammad Usman Sulaiman. Mao ni siya ang gitudlo nga amir o leader o commander sa Dawla Islamiyah Hassan Group. Hinuon namatay ni siya sa usa ka operasyon katong miaging Domingo didto sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Gituohang eksperto si Sulaiman sa paghimo og bomba. O ang iyang grupo, giingong maoy na saluyo sa sagunson nga pagbomba sa mga bus sa Mindanao. Maoras na ron mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel. Tinabla ng International Criminal Court ang kumalat na impormasyong may warrant of arrest na laban kay Senator Bato de la Rosa. Kasunod dito ng pahayag ni Attorney Harry Roque na may inilabas na umanong arrest warrant ang ICC para kay De La Rosa. Pero ayon sa ICC Public Affairs Unit, hindi sila nagkokomento sa mga ganitong espekulasyon. Lahat nila ng public records ay nasa ICC website. Samantala, hiniling ng ICC Office of the Prosecutor at Public Counsel ng mga biktima na mabasura ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng jurisdiksyon ng korte sa kaso nito. Gate nila umaarangkada na ang legal proceedings laban kay Duterte bago pa man kumalas sa Rome Statute ang Pilipinas. Sa lagay ng panahon, isang low-pressure area ang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist, Grace Castañeda. Grace, magandang tanghali. Yes po, magandang tanghali, Ms. Cheryl, at sa ating pong mga taga-subaybay. Ano po ang pinakahuling development tungkol dito sa binabantayang low-pressure area na nasa loob ng PAR? Yung low pressure area po na minomonitor natin o yung namataan natin kaninang 2 a.m. As of 8 a.m. po, nasa labas po ito na ng ating area of responsibility. Medium chance pa rin yung development niya. Ibig sabihin po sa mga susunod na araw, posible po itong maging isang ganap na tropical depression. But yung pagkilos niya po ay pakanluran. So palayo po ito dito sa ating area of responsibility. So na-expect po natin kahit ito ay maging isang ganap na bagyo, wala po ito magiging epekto sa anumang bahagi
bahagi ng ating bansa. May iba po ba tayong binabantayan na posibleng mamuong sama ng panahon na pumasok sa loob ng PAR? Sa kasalukuyan po, wala na tayong iba pang minomonitor na low pressure area or bagyo na maaaring pumasok sa loob ng ating area of responsibility, and base din po dito sa ating latest na pinalabas na TC threat potential, ngayon pong week and next week wala po tayong nakikita na sama ng panahon na maaari pong mabuo or makaapekto dito sa ating bansa, but posible pa po itong magbago, kaya continuous monitoring pa rin. Miss Grace, maulap sa ilang bahagi po dito sa Luzon, like tayo dito sa Metro Manila. Actually, maulan po yung ating panahon. Ano ba ang dahilan? Yes po, dito po sa bahagi po ng ating, dito sa Metro Manila, saka sa nearby area. Sa ngayon po, meron tayong mga pag-ulan pa din na nararanasan. Dulot po ito ng amihan. And sa mga susunod po na monitoring natin, kapag po itong shear line is medyo nagbago po yung axis niya, posible pong yung shear line po yung mas magdulot ng mga pag-ulan po dito sa atin. But for now, nakikita po natin mostly mga light po yung mga pag-ulan natin. Nadala po ito ng amihan. Okay, just light rains. Kahit na tuloy-tuloy, light rains lang talaga ang ating mararamdaman ngayong araw. Yes po, posible pong minsan medyo moderate, but generally mga light to moderate lang po yung mga pag-ulan natin. Medyo tuloy-tuloy po pagdating ng hapon, but wala po tayong ina-expect na yung mga sobrang malalakas po na pag-ulan. Ito pong shear line na sinasabi po ninyo ay inaasahan bang mas magiging malakas o active po ito in the coming days? Sa ngayon po, patuloy pa rin makaka-apekto yung shear line dito sa may silangan po ng Northern and Central Luzon. For now, meron pa rin po tayong pinalabas na weather advisory kung saan posible pa rin po yung 50 to 100 millimeters of rainfall for the area of Isabela and Aurora. Sa mga susunod na araw naman po, may epekto pa rin to, but mostly mga scattered na mga pag-ulan na po or less na po kumpara sa mga naranasan natin ng mga nakaraang araw. Alright, maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Usap-usapan na ang 4 na magkakapatid sa Cavite na sabay-sabay mag-celebrate ng kanilang birthday. Pero iba-ibang taon sila ipinanganak. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ray Vicente. Iisa ang araw ng birthday ng 4 na magkakapatid sa Cavite. Pero iba-iba ang taon at edad. Malaking selebrasyon palagi para sa pamilya de los Reyes tuwing October 2 dahil 4 na anak ni Mommy Danica ang magkaka-birthday. Pero hindi sila quadruplets. Yung first kasi hindi pa ganun kagulat yung pangalawang October 2 ko. Siguro akala ko lang na taon lang. Pero yung pangatlo na and then naging pang-4 pa, yun na talaga yung hindi ko sure, parang panaginip lang eh. Minsan kasi biruan lang eh. Nung nag-second na yung October 2. Wala pa rin silang ideya hanggang ngayon kung paano ito nangyari. Sa ngayon, ito lang daw ang pinangangambahan ni Mommy Danica. Pag may mga kanya-kanya na silang isip, yun yung pinakaunang-unang kinakatakutan ko. Siguro more challenges din kasi kung paano mo i-handle yung iba't ibang pag-uugali nila. Talagang hindi pangkaraniwan ang magkaroon ng mga anak na pare-pareho ang birthday. Sa ngayon, world record holder nito ang Manggi family mula Pakistan, kung saan si nanay, si tatay, pati ang 7 nilang mga anak, August 1 pinanganak. Sa ngayon, tinatrato raw ito ni Danica bilang biyaya sa kanilang pamilya. Nagpapasalamat na lang din ako kay God na nakaraos din ako na yun sa panganganak. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, ilan sa mga bibida sa papalapit na Metro Manila Film Festival 2025 makakakwentuhan live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas.
Dago tayo sa sports. Pasok na ang Philippine men's football team sa semifinals ng SEA Games sa Thailand. Tinalo ng ating koponan ang defending champions na Indonesia 1-0. Ito ang magiging unang semis appearance ng Philippine men's football team sa SEA Games matapos nga ang 34 na taon. Ang Philippine women's football team naman buhay pa ang pag-asa makapasok sa semifinals matapos manalo kontra reigning champs na Vietnam. Abangan ang iba pang laban ng Pilipinas sa SEA Games na magaganap ang opening ceremony mamayang gabi. Flag bearer ng Pilipinas ang tennis player na si Alex Ayala at volleyball star Brian Bagunas. Nananawagan ng tulong ang isang ina para sa kanyang anak. Noong una kasi, diabetes lamang ang sakit ng lalaki. Pero ngayon, namamagana ang ilang bahagi ng kanyang katawan at hirap na siyang kumilos. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Halos hindi na makilala ang isang lalaki sa Antipolo, Rizal dahil sa dami ng kanyang sakit. 17 anyos pa lang si Cloyd, may diabetes na siya. Bagay na naman na raw niya sa side ng kanyang ama. Aminado si Nanay Chinky, minsan hindi nakakapagpa-check up at insulin ng anak. Para po sa akin, kailangan i-admit na po siya eh. Kasi hindi na iba na yung kulay ng anak ko, nangingitim na yung mukha niya. Tsaka yung labi niya. Tapos ang laki ng hita niya, sobrang manas. Tapos yung bayag niya, sobrang laki. Hirap na hirap talaga yung anak ko. Ngayong Disyembre lumala pa ang kalagayan ni Cloyd, pero hindi pa rin daw maisagawa ang pagsusuri para sana malaman kung may mas matindi na bang nagpapahirap sa kanya. Madalas po sumakit po yung mga buto niya po. Mahilig po siya magpahilot po kaso po joints niya. Pinagsabihan po yung mother ko kagabi na wag po hilutin kasi po pwede daw pong ma-infect yung mga sugat ng kuya ko. Si Micaela araw-araw na nagbabahay-bahay para mamalimos ng tulong. Nanawagan na rin siya online para kahit papano makabili ng gamot para sa kanyang kuya. Si Chinky naman napilitang huminto sa pagkatrabaho bilang kasambahay para maalagaan ang anak. Kasi namatayan na ako ng isang anak. Namamatay lang 2022, ate niya. Ayun po, gusto ko isalba yung anak ko, ang buhay ng anak ko. Kaya po kumakatok sa pagbuting tao. Puso dyan, tulungan yung anak ko. Tulungan niyo po kami. Kahit magkano lang po, nananawagan po ako para sa kapatid ko na mapagamot po siya kasi kailangan niya po talaga ma-admit. Kasi kailangan niya ma-admit. Hindi na po siya makatayo, makalakad o kaya makapag-CR mag-isa dahil hirap po siya. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, yes, nandito tayo ngayon sa Ortigas at ito na nga nagaganap ang Metro Manila Film Festival Celebrity Golf Tournament. Palong-palo talaga ito at lalo na yung mga kasama natin ang mga bida sa darating na Metro Manila Film Festival. Entry na Manila's finest, Mr. Romnick Sarmenta and Cedric Juan in the flesh. Hello. Guys, Hello, ito hello. na. I mean, ang gagwapo naman pala ng mga pulis noong 60s. Kayo pala yun. Parang feeling namin yung mga men in uniform noon talagang matitikas eh. Kaya dapat medyo... Wow. So, Diba? so what kind of characters will we see you guys deliver this Christmas? Oh, well, I'm Cedric Juan. Ang role ko, ang pangalan niya, Lieutenant Danilo Abad. Partner siya ng Philippine Constabulary. And for most of us, yung idea ng Philippine Constabulary really affiliated na with the martial law, di ba? Kuya Nick. So, dun. So, I'm representing the Philippine Constabulary and sila Kuya Nick and together with PJ Ken, sila ang Manila's finest. So, there's somehow a rivalry. Oo, kasi parang kami yung local police eh. Tapos sila, Philippine Constabulary kasi parang National Guardian nung araw eh, di ba? Yung buong Pilipinas ang jurisdiction nila. So, nung pumasok sila sa Maynila, ako bilang Severino Meneses, parang, teka muna,
Bakit pati yung teritoryo namin pinapasok niya? So merong iringan ng konti sa sides namin. Wow. And actually, nung iniisip nga namin, Manila's Finest is gonna be story about brotherhood, but it's more than that. Ang daming issues ng lipunan na talagang, grabe, tinalakay rin dito with an amazing backdrop into amazing director, amazing cast and production. Kamusta yung set? Oh, set. Na-set niya yung tone. Oo. Siya yung yung Twilight Zone feeling na pagpasok mo ng set, yung asan ako? Yung ganun. Ganon kaganda. Tapos yung tumitigil kami, yung titingin ka lang na ganun. So i-appreciate mo lang every corner. Every detail. Every detail. Talagang kompleto talaga siya for that pre-martial law time. Yeah. Sobrang ayos. Imagine mo, decades ago ito, pero hanggang ngayon, parang sinasabi nga sa storyline na makaka-relate tayo. At saka get this, parang hindi sa binubuhat namin ng bangko ng production design namin. Pero they will go into an empty space. Just to transform it. Wow, Yeah. world building ang naganap. World building. Yeah. Level up for us, for you guys who has been doing this for quite some time, especially you, Mr. Romnick, na talaga namang grabe. Maybe you've seen it all. Hindi. Nakakatawa nga every time pupunta kami sa set para akong fanboy. Tinitingnan ko lahat ng lumang kotse at lumang sasakyan na nandun. Bilang mahilig ka sa talagang classic. Tapos ini-inspection ko. Tapos sinasabi ko nga, yung parang, saan mo nakita to? Tapos yung buo talaga, hindi siya yung kahalang. Pati makina. Working talaga siya. Yeah. Umaandar. Tapos all stock. Ang saya-saya ko. Ganun. Mas masaya kami makita kayo na talagang magsasama-sama this, sa parada. Tama? Everyone's Yes. gonna be there. Lahat po ng entries. Yeah, lahat po ng kami. entries. Sana po. Hopefully, lahat din kami mga actors nandun kasi syempre, ang host po ngayon ay Makati. So definitely, masaya kami na makita yung mga taga Makati. And syempre, tuwing Pasko, parang naging tradisyon na talaga natin yan. Correct. So please invite everyone. Hello everyone. Inimbitahan po namin kayo sa darating na Kapaskuhan. Sana po ay samahan niyo po kami sa mga sinihan natin. Panoorin niyo po sana ang Manila's Finest, directed by Raymond Red. Ganun na rin po ang iba pang mga pelikula under ng Metro Manila Film Festival 2023. Yun, nagpapasalamat po kami sa patuloy na suporta sa pelikulang Pilipino. At sana, paigtingin pa po natin yung pagsuporta doon sa sarili nating gawa. So panoorin nyo lahat ng pelikula sa Metro Manila Film Festival. Unahin nyo lang yung sa amin. Yon! Thank you so much, guys. Sin muna later sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. Maraming salamat. At mga kapatid, 16 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanda ng balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.